Kabanata 3131. Na-frame ang inay at si ate, kuya. Kailangan mong iligtas sila. Huminga ng malalim si Cynthia, nababalot ng pag-aalala ang mukha niya. Parehong isinilang sina Lillian at Mandy sa karangyaan. Hindi sila makakaligtas sa likod ng mga rehas. Tinapik ni Harvey si Cynthia sa balikat at mahinahong sumagot, "We have to be patient. Malinaw na may pumupuntirya sa atin. Masyadong delikado. Dahil iyon ang kaso, hindi tayo dapat maging pabaya." Sinabi ko kay Caden na magpakita kasama ang kanyang mga grupo. Tingnan natin kung mailalabas natin sina Lillian at Mandy sa ganoong paraan. Natigilan si Cynthia. Ang Axe Gang ay isa sa 6 gangs, ngunit wala silang halaga sa Golden Palace at sa Pamilya Bauer, tama ba? Pwede ba nating gamitin si Caden? "We will not know unless we try," cool na sagot ni Harvey. Sa isang paraan, masusubok natin ang kanyang mga kakayahan. Sa kabilang banda, nakikita natin kung gaano kalalim ang tubig dito. Nakahinga ng maluwag si Cynthia matapos malaman ang mga pag-aayos ni Harvey. Pagkatapos pag-isipan ang sitwasyon, tahimik niyang sinabi, "Kuya, may naisip lang ako. Ilang kontrata ang pinirmahan ko bago pumunta dito. Lahat ay nasa Floatwell Casino Palace, ngunit kung kakanselahin ko ang deal, ayon sa kontrata, kailangan kong magbayad ng maraming pera." Floatwell Casino Palace. Si Dylan na naman ba? Hamalakhak si Harvey, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Maaari mong ituloy ang iyong show bukas. Hihilingin ko kay Aidan na samahan ka. Sabihin mo sa akin kung may nangyari. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ka hanggat nandito ako." Kinaumagahan, umalis na si Cynthia para gawin ang performance niya kasama si Aidan sa tabi niya kahit medyo kinakabahan siya. Kasabay nito, magalang na iniulat ni Caden ang insidente kay Harvey. Sa paghusga sa kanyang sinabi, naabot niya ang kanyang mga koneksyon at tinunton ang lahat pabalik sa pangalawang pinuno ng Floatwell Police Station. Pumayag naman ang pangalawang in-command na makita si Harvey. Kung ang taong nagpasya na palayain sina Lillian at Mandy ay ibang kwento. Alam ni Harvey na ito ang lawak ng mga kakayahan ni Caden, kaya hindi na niya pinilit si Caden na gumawa ng higit pa. 4:00 ng hapon, sa base camp ng Axe Gang. 1 oras na ang nakalipas mula noong oras ng pagpupulong. Umupo si Harvey sa kanyang upuan na napakakalma, habang iniinom niya ang kanyang mahalagang black tea na inayos ni Caden. Nag-aalala si Caden na kasama niya. Hiniling niya sa pangalawang in-command ng Floatwell Police Station na makipakita sa kanya si Harvey bilang kanyang kampon. Hindi lang huli ang lalaki, ngunit 1 oras din siyang huli. Sa tuwing tatawag si Caden, sasabihin ng pangalawang in-command na darating siya sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay babaan kaagad. Nakakatakot ang mukha ni Caden. "Mukhang hindi ganoon kaganda ang reputasyon mo, Caden. Hindi ko akalain na gagastos ka ng ganito kalaking lakas para lang makuha ang pangalawang tao dito. Hindi ito gagana." Nagbuhos si Harvey ng isa pang tasa ng tsaa. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Caden. Maaaring mukhang napakalakas ng Axe Gang, ngunit napakaraming may kakayahang tao sa Floatwell. Huwag mong pag-usapan ang Gang 6, Golden Palace, Longmen, at ang mga kamag-anak ng Pamilya Bauer. Lahat sila ay mga kilalang tao. Kaya ang Axe Gang ay nahihirapang gawin ang mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala. "With me here, Floatwell will be yours sooner or later," mahinahong sabi ni Harvey. "Pero bago yan, kailangan ko munang makita ang grades mo, di ba? Maaari kong palakihin ang sinumang gusto ko, ngunit hindi ako maaaring pumili ng walang kwentang dumi upang suportahan, hindi ba?" Nang inig si Caden matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Nakita niya ang tunay na lakas ni Harvey. Kung gusto nitong kunin si Caden, baka maging head ng Gang 6 ang Axe Gang. Natuwa agad si Caden. "Tama, dahil hindi pa dumarating ang second in command. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino iyon?" Sinenyasan ni Harvey si Rachel na i-refill ang teapot at saka casual na sumando sa upuan. Nang makitang hindi galit si Harvey, magalang na sumagot si Caden, ang pangalan niya ay Logan Bowie, Sir York.
Bowie, isa ba siyang malayong kamag-anak ng pamilya Bauer? Tanong ni Harvey, napukaw ang kanyang interes. Tama iyan. Siya ang tiyuhin ni Dylan. Ang mga Boers ay hindi itinuturing na isang nangungunang pamilya, ngunit dahil sa kanilang koneksyon sa pamilyang Bauer, sila ay isang mayamang pamilya pa rin sa Floatwell. At dahil sa koneksyon na ito, si Logan ay nakagawa ng maayos sa gobyerno. Sinasabi nito na kahit na ang unang commander ng Floatwell Police Station ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Nahanap ko ito sa listahan ng contact ni Dylan kagabi. Hindi ako binigyan ng diretsyong sagot ni Logan nang tanungin ko siya tungkol kina Lillian at Mandy, ngunit sinabi niyang gusto kanyang makausap. Makausap. Isang mapaglarong ngiti ang pinakita ni Harvey. Natatakot ako na ayaw niya lang akong kausapin. Gusto niyang makita kung gaano kahanga-hanga ang lalaking pinaglilangkuran mo. Saka lang siya magdedesisyon kung igagalang niya ako. Maaaring ginagamit siya ng pamilya Bauer para malaman ang aking pagkakakilanlan. Kung alam nilang mahina ako, talagang gagamitin nila si Logan para ibaba ako. Ngumiti siya. Napakasungit mo, Caden. Sabihin mo sa kanila na ako ang iyong kaibigan, at hindi ang iyong Panginoon na nagpabagsak sa iyo sa isang sampal. Parang awkward si Caden. Hindi ko lang masasabi iyon kung walang nagtanong sa akin tungkol dito, Sir York. Ang sabi, kailangan mo pa ring mag-ingat. Si Logan mula sa gobyerno. Hindi siya katulad ko. Ang pamilya Bowie ay may malakas na background sa Floatwell. Ang mga koneksyon ni Logan ay nasa lahat ng dako. Kung e-provoke mo siya, maaari ka pang sumalungat sa nangungunang social circle ng buong lungsod. Magiging malaking problema kung nangyari iyon. Hindi talaga. Malamig ang mga mata ni Harvey. Kung alam ni Logan kung paano kumilos, natural na ibibigay ko sa kanya ang paggalang na nararapat sa kanya. Ngunit kung hindi iyon ang kaso, hindi ko iniisip na pabagsakin siya sa isang sampal. Hindi nakaimik si Caden, ang kanyang amo ay isang napakadominanteng na tao. Ipinaliwanag niya kung gaano kahirap ang pakikitungo nito kay Logan, ngunit mukhang maayos pa rin si Harvey. Sa pagkakataong ito, tumakbo ang babaeng may tato na rosas. Tumingin siya kay Harvey na may nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata bago sinabing, Sir York, Boss Bomber. Nandito na si Director Bowie. Isang miyembro ng pamilya Bauer ang sumama sa kanya. Mapanganib ito. Ang mga Bauers, hamalakhak si Harvey. Hindi niya inaasahan na isang tao mula sa pamilya Bauer ang malalagay sa ganitong uri ng sitwasyon sa publiko. Nasaan na sila ngayon? Kusang tanong ni Caden. Sa pintuan. Medyo galit si Direk Bowie, at sinabi niya na masyado kang walang pakundangan para hindi siya batiin sa labas. Mukhang medyo baliw din ang ibang tao mula sa pamilya Bauer. Kumunat ang noo ni Caden. Ginoong York, kung tama ang hula ko, ang tao ngayon ay si Elder Mac Bauer, tahimik na sabi ni Caden. Siya ay isang kilalang tao sa panig ni Joseph. Mayroon din siyang napakagandang relasyon sa maraming opisyal ng gobyerno ng Floatwell. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito sa kahilingan ng ika-13 Young Master. Ito ay magiging mas mahirap kaysa sa aming orihinal na naisip. Inangat ni Harvey ang kanyang tasa at mahinahong sinabi. Wala akong pakialam kung sino sila. Hindi ko sila bibigyan ng respeto kung magpasya silang magpakitang gilas sa harapan ko. Sabihin mo silang pumasok sa loob. Hindi sila karapat-dapat na may mga tao na mag-escort sa kanila. Namilog ang mga mata ni Caden sa gulat. Si Logan at Mac ay sapat na nangingibabaw, ngunit ang bagong master ay nasa ibang antas. Magaganap ang salungatan sa tinatawag na pagpupulong na ito. Lumipas ang oras ng unti-unti. Makalipas ang 5 minuto, habang ni-refill ni Harvey ang kanyang tsaa, maririnig ang nagngangalit na mga yabag mula sa labas ng courtyard. Nagkaroon ng malakas na kalabog, at bumukas ang magandang pintuan sa harapan. Pumasok ang isang matandang nasa edad 50. Maikli ang buhok niya at naka-uniforme. Sa tabi niya ay isa pang matandang nakasuot ng tradisyonal na pananamit. Ang kanyang buhok ay puti lahat, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga pekas, ngunit ang isang hindi masabi na pakiramdam ng dignidad ay maaaring madama mula sa kanya.
Mga 8 o higit pang tao ang sumunod sa 2 lalaki sa loob. Lahat sila ay nakasuot ng tradisyonal na damit, at mayroon silang matangkad at makapangyarihang hitsura. Naturally, sanay na sila sa ganitong paraan sa Floatwell. Ni hindi sila tumingin sa direksyon ng isang gangster na katulad ni Kayden. Sa gitna ng karamihan, may isang magandang babae na nakasuot ng magandang damit. Sa unang tingin, siya ay tila isang mapagpakumbabang kabataang babae na nag-iisip na ang kanyang sarili ay higit na mataas. Kahit na walang pagpapakilala ni Kayden, nakikilala na ni Harvey ang mga taong ito. Ang lalaking nakauniforme ay ang pangalawang in command ng Floatwell Police Station, si Logan Bowie. Ang isa pang lalaki ay ang elder ng pamilyang Bauer, si Mac Bauer. Ikaw na masama. Nasisiraan ka na ba ng isip, Kayden? Hindi ka lang dumating para batiin ako, kundi nakaupo ka pa dito at umiinom ng tsaa na parang walang nangyari. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Mac nang makita niya ang nasa harapan niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong hindi gumagalang sa akin. Gusto mo bang bumagsak ang grupo mo? Kung gusto mong mamatay ng husto, kukuha ako ng isang tao na gagawa ng trabaho para sa iyo. Bilasan mo rito at lumuhad ka. Humingi ng tawad. Kung hindi, ginagaranti ako na dadalhin ko rito ang 13th Young Master Bauer para gawing kasaysayan na lang ang aksgang bukas. Sinipa ng galit na si Mac ang upuan habang nagsasalita. Ang dilaw na bulaklak na peras na kahoy na upuan ay nabasag kaagad. Malinaw na sanay na tao si Mac. Tahimik na pinanood ni Harvey ang lahat bago humigop ng kanyang tsaa. Hindi ka ba tinuruan ng iyong ina na huwag hawakan ang mga bagay ng ibang tao ayon sa gusto mo? Ang aking upuan ay nagkakahalaga ng $15 milyong. Paano mo balak bayaran ako? Ikaw na masama. Sino ka? Paano mo pinangarap na makipag-usap kay Elder Bauer ng ganyang napakabata ka pa? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Malamig na pinandilata ng babae si Harvey matapos marinig ang mapang-asar niyang komento kay Mac. May death wish ka ba? Galit na galit din ang iba kay Harvey at Kayden. Ang isang away ay sisiklab anumang oras. Huwag kang makulit, Lydia. Sinamaan ng tingin ni Mac si Harvey bago siya natigilan. Nang makitang nakaupo pa rin si Harvey at magalang na sinasamahan siya ni Kayden sa kanyang tabi, nagsimulang tumingin si Mac kay Harvey sa ibang liwanag. At the same time, naintindihan niya na isa itong lalaking gustong makita si Logan. Matapos sawayin si Lydia ay pinaningkitan ni Mac si Harvey. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Pero kahit papaano, nakuha mo ang head ng axe gang na magtrabaho para sa iyo. Napaka-impress mo talaga, masyado ka bang malakas? O si Kayden ay lalong nagiging inutil taon-taon at nabubugbog ang kanyang sarili. Matapos marinig na si Harvey ang tinaguriang master ni Kayden, tumingin si Lydia at ang iba pa na may malamig na mga mata. Si Logan, na kanina patahimik, ay tumingin din kay Harvey na may mapanghasgang mga mata. Alam niya na ang taong nasa harap niya ay malapit na kamag-anak ng 2 babae na nasa likod ng mga rehas, at malamang na taga-Mordo ang lalaking ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang isang kilalang tao mula sa Mordo ay tiyak na may kakaiba sa kanya. Ngunit para kay Logan, masyadong normal ang pakiramdam niya kay Harvey. Hindi siya nagmumukhang dominanti, baka sinuhulan niya si Kayden para ipagtanggol siya ni Kayden. Si Lydia at ang iba pa ay tumingin kay Harvey saglit, at naisip na si Harvey ay isang walang kabuluhang batang lalaki. Gaano man siya katalento, wala siyang lugar sa Floatwell. Pagkatapos ng lahat, kapangyarihan ang lahat sa lungsod na ito. Ang cute at batang mukha ni Harvey ay walang nakikitang karanasan. Sinamaan ng tingin ni Lydia si Harvey, seryoso ang mukha. Hihingi ako ng paumanhin ng maaga para sa susunod na mangyayari. Huwag mo akong sisihin sa hindi sinasadyang pagsampal sa mukha mo kung naging hindi kanais-nais ang pag-uusap natin. Kahit humingi siya ng tawad, walang panghihinayang ang tono niya at punong-puno ng pang-aalipusta. Ang iba naman ay hindi napigil ang tumawa matapos marinig ang kanyang mga masasakit na komento. Napakalakas ng loob ng isang tagalabas na magpakitang gilas sa isang lugar tulad ng Floatwell.
Napakalalim ng tubig dito. Lumapit si Logan sa upuan sa harap ni Harvey bago umupo. Casual niyang sinulyapan sina Harvey at Kayden, bakas sa mukha nito ang pagkasuklam. Wala siyang intensyon na bigyan sila ng respeto. Mukhang hindi ka rin masyadong pinalaki, mahinahong sabi ni Harvey. Pero dahil ito ang unang beses na nagkamali ka sa harapan ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Patatawarin kita sa kadaldalan mo. Kung gagawin mo ulit ito, sasampulin ko yan ang mukha mo. Nakangiting lumingon si Harvey kina Logan at Mac. Pare-pareho ang pakikitungo ko sa lahat, kahit sino pa sila. Sampulin sa mukha. Natigilan si Lydia, akala niya mali ang narinig niya. Karapat-dapat ka ba? Sigaw niya, malamig na tumawa pagkatapos. Hindi mo maaaring sabihin ang mga bagay na tulad ng gusto mo, binata. Malamig na sumunod si Mac. Huwag kalimutan, ikaw ang nag-imbite sa amin. Nandito ka para mag-apply. Kung magmamakaawa ka, magpakita ka man lang ng sinseridad. Paano kami makakakita ng kahit ano kung hindi ka luluhod sa harap namin? Sa kahilingan ni Mac, ang karamihan ay tumingin kay Harvey na may mapanuksong ekspresyon. Hindi ba dapat kahanga-hanga ang taong ito? Tapos, luluhod lang siya. Ano ang silbi ng pagpapakitang gilas sa harap ng pamilya Bauer? Gaano katanga? Kabanata 3135. Elder Bauer, Direktor Bowie. Mangyaring huminahon. Namilog ang mga mata ni Kayden sa gulat nang makita niya ang pagtitipon sa bingit ng pagbagsak. Matapos ang napakatagal na panahon sa Underworld, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan. Pakiusap, magpakita ng paggalang. Sigaw niya na may pagmamakaawa sa mukha. Tumutok sa malaking larawan. Bang! Respeto, naglakas loob ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa paggalang? Tumayo si Mac at sinampal si Kayden sa mukha. Agad namang namamaga ang mukha ni Kayden. Isang bakas ng galit ang sumilay sa mga mata ni Kayden, ngunit nalunok na lamang niya ito habang inaalala ang pagkakakilanlan ni Mac. Pagkatapos ng lahat, ang ika-13 Young Master at ang pamilya Bauer ay sumusuporta kay Mac. Kahit gaano kalakas si Kayden, hindi siya kalaban sa kanila. Pinilit niyang ilabas ang kanyang galit at sa halip ay nagpakita ng isang matamis na ngiti. Elder Bauer, Direktor Bowie. Pumunta kayong dalawa dito para mag-usap, tama ba? Hindi kayo pupunta dito para lang makipag-away. Magiging kakilakilabot tayong lahat kapag lumabas ang balitang ito. Pakiusap. Ilagay natin ito sa likod natin. Hindi na natin kailangang pag-usapan ito. Kamusta ang tunog na iyon? Matapos makita ang walang magawang tingin ni Kayden, malamig na tumawa si Mac. Mabuti, para sa kapakanan ng Gang of Six at sa katotohanan na isa ka pa ring kilalang figure dito, aatras ako. Pero kung papalampasan mo ulit ako, huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na mangyari. Tinuro ni Mac si Harvey. Ang swerte mo, anak. Kung hindi dahil kay Kayden, sinampal na kita sa lupa. Sa nakalipas na mga dekada, maraming kabataan ang sumubok na magpakitang gilas sa harap ko, ngunit namatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan at ang kanilang mga bangkay ay hindi man lang nakarating sa libingan. Kaya lumuhad ka. Naikuyom ni Mac ang kanyang mga kamao, sinusubukang magpakita. Stop rambling on, sabi ni Harvey sa wakas. Nandito ako para makita si Logan. Hindi ikaw. Mabuti kung pumunta ka dito nang walang imbitasyon, ngunit marahil ay dapat mong ihinto ang pagpapakitang tao sa harap ko. Kung tutusin, baka guluhin ka ng mas malakas kaysa sa iyo. Kumusta ang walang hiyang ginagawa mo? Sino ang sinusubukan mong ipakita? Nagalit si Lydia at ang iba pa sa mga salita ni Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng lalaking napakawalang galang patungo sa isang tao mula sa pamilya Bauer. Kung hindi dahil sa negosyo, siningil na nila si Harvey. Tama, dahil nandito tayo, dapat negosyo ang pinag-uusapan natin. Sa wakas ay nagsalita si Logan pagkatapos niyang saliksikin si Harvey. You must be Harvey, malamig niyang sabi. Sinabi sa akin ni Kayden na plano mong palayain sina Lillian at Mandy. Ang dalawang mandarambong mula sa bilangguan.
Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Libu-libong pamilya ang kasangkot sa mga minahan ng ginto ng Floatwell. Ngunit ang mga walang hiyang babaeng iyon ay nagsasabi na ang minahan ay sa kanila. Nag-issue pa sila ng tinatawag na kontrata. Sa tingin nila ang mga tao sa Floatwell ay hangal. Walang paraan na ililigtas natin sila. Dahil nagmakaawa ka para sa kanila, ibig sabihin kilala mo sila. Kung handa kang maging state witness, ginagarantiya kong makakalabas ka rito ng buhay. Kamusta ang tunog na iyon? Gusto mo ba akong maging state witness? Isang manipis na ngiti ang nakasulat sa mukha ni Harvey York. Mali ka talaga, Direktor Bowie. Hindi ako gagawa ng ganyan. Pero, I will definitely vouch for them. Bibigyan kita ng 1 oras. Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay upang tingnan ang kanyang Rolex na relo na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi ko sila makikita pagkatapos nito. Kung ganoon, gagawin kong totoo ang kontratang ito. Pumalakpak kaagad si Harvey pagkatapos. Inilabas ni Rachel Hardy ang ilang larawan ng kontrata at ibinagsak ang mga ito sa harap ni Logan Bowie at ng iba pa. Agad na nagdilim ang mukha ni Logan matapos makita ang mga larawan. Ito ang parehong kontrata na dinala ni Lillian Yates. Ngunit ito ay dapat na nasa pulisya. Paano nagawa ng isang tao na maglabas ng larawang tulad nito? Walang pag-aalinlangan, malamig na tinitigan ni Logan si Caden Ballmer. Siya lamang ang may sapat na kakayahan upang gawin ang isang bagay na tulad nito sa bahagi ni Harvey. Kung tutusin, siya ang pinuno ng Axe Gang. Napakadali para sa kanya na kumuha lamang ng ilang maruruming pulis para kumuha ng ilang larawan. Matapos makita ang larawan, malamig na tumawa si Logan. To be honest, we have checked the contract. Dapat itong peke. Gusto mo maging totoo ito? Sinisikap mo rin bang makulong ang iyong sarili? Huwag kang mag-alala, Direktor Bowie. I don't have that kind of obstinacy, mahinahong sagot ni Harvey. Pagkatapos makuha ang mga larawang ito, tinanong ko ang ilang mga propesyonal na organisasyon mula sa Mordo, Bacolod at Hong Kong upang suriin ang mga ito. Parehong ang mga pirma at mga selyo ay kasing totoo. Kahit na parang katawa-tawa ang laman. Kung gusto ko, I will be able to enforce the contract as I please. Ang iyong minahan ng ginto ay mapa sa ilalim ng pangalan ni Lillian. Mukhang walang pakialam si Harvey. Kung talagang magagaling ang mga taong nasa harapan niya, aabot sa $150 milyong ang ibibigay niya bilang garantiya para kina Lillian at Mandy Zimmer. Gusto niyang makipagkaibigan. Ang paggalang ay mapupunta sa magkabilang panig. Ngunit dahil ginagamit ni Mac Bauer ang kanyang kalamangan at sinasamantala lang ni Logan ang sitwasyon, hindi man lang naisip ni Harvey na hamunin sila. Ang mga propesyonal na organisasyon mula sa Mordo, Bacolod at Hong Kong ay tumingin dito. Nagdilim ang mukha ni Logan bago siya nagpakita ng malamig na ngiti. Gumamit ka ng isang organisasyon mula sa ibang bayan upang pangasiwaan ang negosyo ng Floatwell. Masyado kang walang muwang, bata. Pwede kitang arestuhin sa lahat ng sinabi mo. Naniniwala ka ba sa akin? Papaupuin kita sa likod ng mga rehas sa buong buhay mo. Nang makitang walang paggalang si Harvey kapag ginagamit ang isang propesyonal na organisasyon bilang banta. Pakiramdam ni Logan ay hinahamon ang kanyang dignidad. Sasabihin ko pa rin. Mukhang walang pakialam si Harvey. Bibigyan kita ng 1 oras. Mayroon ka pang 59 minutes na natitira. Kung hindi ko pa nakita silang dalawa pagkatapos noon, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumuhad. Ipapasuko ko sa iyo ang minahan ng kusa. Hindi mo na kailangang maniwala sa akin. Pwede mo akong ipaglaban. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Tingnan natin kung mas may awtoridad ang bibig mo kaysa sa akin. Ikaw, halos maubo si Logan Bowie ng dugo mula sa kanyang bibig sa sinabi ni Harvey York. Naisip niya na ang lalaking ng ahas na sumalungat sa Floatwell Police Station ay isang makapangyarihang tagalabas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaki ang mananaig dito. Hindi man lang niya pinansin si Logan. Aaksyon pa lang ni Logan, ay nagpakita si Mac Bauer ng matamis na ngiti at sinabing, Harvey, tama ba? Mas maganda maging kaibigan dito, alam mo ba?
Medyo marami rin akong alam tungkol sa iyo. Anyway, nabasa ko ang iyong file. Ang manugang ng pamilya Jean, ang Prince York ng Sky Corporation, at pinuno ng Longmen Law Enforcement. Mali ba ako? Natigilan si Logan matapos marinig na kinilala ni Mac si Harvey. Talagang hindi siya makapaniwala, lalo na nang marinig ang pagkakakilanlan ng pinuno ng law enforcement. Hindi niya inaasahan na ganito pala talaga kalakas si Harvey. Sinenyasan ni Mac si Logan na kumalma. Pero Sir York, dapat mong malaman. Nakarating ka lang dito dahil sa suporta ni Master mula sa Longmen. Alam na alam mo kung gaano kalimitado. Sa karagdagan, ang Panginoon ng Longmen ay kabilang sa pamilya Bauer. Ginagamit mo ang aming background para magpakitang gilas sa isang lugar tulad ng Floatwell. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sa mga salita ng pamilya Bauer, agad naming aagawin ang iyong posisyon. Ikaw ay magiging wala na tao. Naniniwala ka ba sa akin? Kaya nga, sa ngalan ng pamilya Bauer, binabalaan kita. Hindi lahat ay tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay. Pagkatapos ng lahat, palaging may isang tao na mas mahusay sa mundo. Ganyan gumagana ang mundo. Dahil nasa Floatwell tayo, kailangan nating gawin ang mga bagay ayon sa mga patakaran dito. Kailangan mong ihinto ang pagpapakita ng iyong lakas mula sa labas. Kung hindi, magiging kakilakilabot ka kung gusto ito ng pamilya Bauer. Sapat na nakakatakot para kay Harvey na ipagmalaki ang kapangyarihan ng pinuno ng pamilya Bauer. Ngunit dumating pa nga siya para hamunin ang parehong pamilyang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Talagang may death wish ang bastard na ito. Ano ang imumungkahi mong gawin ko? Kalmadong ngumiti si Harvey. Naka-cross arm si Mac na may pagmamalaki sa mukha. Walang masasabi sa iyo ang Bauer family. Ngunit dahil malayong kamag-anak si Direk Bowie, sigurado akong bibigyan kanya ng ilang magagandang payo. Nagmalaki ang tingin ni Logan matapos marinig si Mac na nakatayo sa likuran niya. Tama, itigil ang pakikipag-usap tungkol sa mga kontrata o pagpapalaya sa mga tao. Habang umaasa ka sa isang Longmen Master, wala kang karapatang magpakitang gilas sa harap ng pamilya Bauer habang nasa Floatwell ka. Naparito ako ngayon para gawing pambansang saksi. Ibang bagay tayo. Magbitiw sa iyong posisyon bilang pinuno ng Longmen Law Enforcement. At lumayo sa lugar na ito hanggat maaari. Narito ang $15. Isaalang-alang ang mga pagbabayad na ito para sa iyong mga tol. Sumenya si Logan. Bam! Malamig na tumawa si Lydia Bauer at humakbang pasulong bago hinampas ang pera sa harap ni Harvey. Si Rachel Hardy ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon pagkatapos makita kung ano nangyari. Nagdilim din agad ang ekspresyon ni Caden Ballmer. Hindi lang talaga nirerespeto ni Logan si Harvey, kundi siya rin walang respeto kay Caden. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hamalakhak si Harvey York habang winuwagayway ang kanyang kamay, pinipigilan si Rachel Hardy sa anumang bagay. Tapos, nagpakita siya ng isang malabong ngiti habang nakatingin kay Logan Bowie. Huwag mong pag-usapan kung tatanggapin ko ba ang terms mo o hindi. Kahit nagawin ko, ano ang silbi ng pagbibigay mo sa akin ng pera? Sinisikap mo bang hindi ako igalang? Sa tingin mo kaya mo akong ipahiya ng ganito? Ano, hindi ba sapat ang $15 para sa iyo? Binigyan niya si Logan ng malamig na titig. Nagbigay na ako ng respeto sa isang lingkod ng Longmen na tulad mo. Hindi mo ba napagtanto na lahat ng taga-Longmen ay mga katulong lang para sa pamilya Bauer? Mga aso lang kayong lahat. Sapat na ang respetong ibinigay ko sa iyo. Itigil ang pagsisikap na pagsamantalahan ito. May sasabihin ako sa iyo. Kung hindi dahil narito si Elder Bauer, hindi ka man lang makakakuha ng pera. Kailangan mo pa akong bayaran ng $150 milyong bilang mga bayarin sa sakit sa pag-iisip. Malungkot na tumawa si Logan pagkatapos. At kung hindi mo gagawin iyon, itatapon kita sa likod ng mga rehas para manatili ka doon habang buhay. Sir York, si Director Bowie ang pangalawang in command ng Floatwell.
Mahusay ang kanyang katayuan. Binigyan ka na niya ng respeto sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pera. Huwag mong samantalahin ang kanyang pagkabukas palad. Mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili. Kung hindi, masama kapag nagalit si Direk Bowie. Hindi lamang kailangan mong humingi ng awa, ngunit kailangan mo ring mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga rehas. Sana maging matalino ka, Harvey. Dapat mong malaman na si Direktor Bowie ay hindi lamang sinusuportahan ng pamilya Bauer. Pagmamay-ari din siya ng Bauer, Longman, at maging ang Golden Palace, kasama ang buong Floatwell. Sumandal si Mac Bauer sa kanyang upuan. Pirmahan ang papel. Magpatotoo laban sa dalawang babae. At isulat mo mismo ang resignation letter. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging pinuno ng law enforcement. Halika, dali. Huwag sayangin ang aming oras. Pinaplano namin ni Direk Bowie na magsaya kasama ang mga babae mamaya. Pirmahan na. Naghanda na ako ng resignation letter para sa iyo. Malamig na bulalas ni Lydia Bauer. Ang isang lalaking tulad mo ay nangangahas na umupo sa ganitong posisyon. Hindi mo ba alam ang sarili mong limitasyon? Naglabas si Lydia ng 2 set ng mga dokumento at inihampas sa desk ni Harvey. Bibigyan kita ng 1 minuto. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari kung hindi mo ito pipirmahan. Kinuha ni Harvey ang mga papel at sinulyapan ang mga ito na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Ito ba ay isang banta? You can think of it that way, malamig na sagot ni Lydia. Malakas na tumayo si Logan at sinipa si Caden. Pagkatapos ay lumapit siya kay Harvey at sinindihan ang kanyang tabako bago hinaypan ang usok sa kanyang mukha. Nalampasan talaga ako ng mga kilos mo ngayon. Kapag nagalit ako, yari ka. Kung hindi mo pipirmahan ang mga papeles, magagalit ako. Hamalakhak si Harvey. Oh, ano ang mangyayari sa akin kung magagalit ka? Gusto ko talagang makita. Hinawakan ni Harvey ang buhok ni Logan at sadyang ibinagsak ang mukha ni Logan sa mesa. Bam! Nagkapira-piraso ang mesa. Puno ng dugo ang mukha ni Logan. Nagulat ang buong karamihan. Oh! Isang nakakatakot na sigaw ang lumabas sa bibig ni Logan Bowie. Ang nabasag na kahoy na mesa at ang kanyang mukha na puno ng mga gasgas ay nagmukhang lubhang nakakaawa sa pangalawang commander. He was trying his hardest to struggle, pero hinahawakan pa rin ni Harvey York ang buhok niya. Walang paraan para makaalis siya sa daan. Nanahimik na lamang siya habang mahinahong tinanggap ang kanyang kapalaran. Nagulat ang buong karamihan sa nakita. Maraming tao ang nalilito. Hindi nila maintindihan ang nangyari kanina. Walang inaasahan na magiging ganito kalupit si Harvey. Hindi lang niya inintindi ang pagkakakilanlan ni Logan, ngunit naglakas loob din siyang ihampas ang ulo ni Logan sa mesa sa harap ng lahat. Siya ay ganap na walang galang kay Logan sa puntong ito. Natauhan si Mac Bauer at nagsimulang sumigaw. You little bastard! Anong ginagawa mo ngayon? How dare you lay your hands on Director Bowie? Sigaw ni Lydia Bauer. Papatayin kita. Naglabas ng mahabang espada si Lydia bago sisingilan si Harvey. Ang iba pang 8 alagad niya ay nagsuot ng mga tuwid na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Galit na galit din sila. How dare someone fight them in a place like Floatwell? Isang tagalabas sa lahat ng tao. Ang kanilang dignidad ay ganap na natapakan. Inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga armas at marahas ding inatake si Harvey. Nang walang utos ni Harvey, si Caden Ballmer, na nasipa sa tabi, ay nagwagayway ng kanyang kamay bago sumugod ang 12-dosenang mga elit mula sa aksgang mula sa lahat ng panig, na tuluyang napahinto si Lydia at ang iba pa sa kanilang mga linya. Si Lydia at ang iba ay malakas, ngunit ang aksgang ay may lakas sa bilang. Ang dalawang puwersa ay kasalukuyang nasa isang pagkapatas. Galit na galit si Lydia. Anong ginagawa mo, Caden? How dare you go against the Bauer family? May death wish ka ba o ano? Ngumiti lang si Caden. Miss Bauer, kamag-anak ka lang ng pamilya Bauer. Maaari ka lamang kumatawan sa bloodline ng ika-13 young master, ngunit hindi ang buong pamilya. Naglakas loob ka bang gamitin ang pangalan ng pamilya para supilan ako?
Nanginginig ako sa aking mga paa. Isa lang ang sasabihin ko. Walang makakakuha kay Sir York habang nandito ako. Ikaw. Hindi inaasahan ni Lydia na kakalabanin siya ni Kayden ng ganito. Namumula siya sa galit habang nakatutok ang daliri niya sa ilong ni Harvey. Ikaw na masama. Kung may mangyari kay Director Bowie, isasama ko kayong lahat sa kanya. Sumisigaw siya. Malinaw na gusto niyang malaglag si Harvey sa sandaling iyon. Ngunit naramdaman niyang wala siyang kapangyarihan. Limitado ang kapangyarihan niya. Napakahirap para sa kanya na lampasan ang napakaraming tao mula sa Axe Gang. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Mac. Harvey, Kayden, iniisip niyo pa ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganyan? Pinagulo niyo ang buong lugar dito. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey sina Mac at Lydia habang sinisipa niya si Logan sa lupa kaya napaluhod siya. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay upang tapikin ang mukha ni Logan. Halika, Direk Bowie, sabihin mo sa akin. Sabihin mo lang na dinaanan kita. Anong nangyari sa akin ngayon? Di ba sabi mo may kahihinatnan kapag kumilos ka? Halika, sabihin mo sa akin. Dapat ba akong nasa awa mo ngayon? Kabanata 3140. Walang tigil na nanginginig ang buong katawan ni Logan Bowie. Habang tinatapik ang kanyang mukha, isang matinding sakit ang agad na nagpabalik sa kanyang katinuan. Nagawa niyang pakalmehin ang sarili bago siya sumabog sa galit. Ikaw na masama, how dare you touch me? Pagsisisihan mo ang ginawa mong iyon. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey York at hinawakan ang buhok ni Logan habang inihampas ang likod ng palad nito sa mukha. Kasabay ng tunog ng isang malakas na sampal, isa pang matingkad na pulang marka ng palad ang lumitaw sa mukha ni Logan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy. How dare you hit me? Hindi ko hahayaang makatakas ka. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon mo? Na-curious talaga ako. Paano ka nakaligtas ng ganito katagal? Paano mo nakuha ang iyong sarili sa kasalukuyang posisyon? Hindi mo alam kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan mo. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Logan. Agad na bumulwak ang dugo sa kanyang bibig habang namamaga rin ang kabilang bahagi ng kanyang mukha. Ikaw namumula at namamaga ang buong mukha niya habang siya ay ganap na wala sa isip. Napuno ng hindi mapigil ang galit ang kanyang puso. Palagi siyang kumikilos ng mataas at makapangyarihan matapos siyang maging pangalawang in command ng Floatwell Police Station. Either siya ay layaw, o siya ay natakot. Hindi lamang siya napakalakas sa Floatwell, ngunit medyo maimpluwensya din siya sa ilang iba pang mga lugar. Ngunit hindi niya akalain na magdaranas siya ng ganito kabigat na pagkawala sa sandaling ito. Tuluyan nang nadungisan ang kanyang dignidad matapos masampal sa mukha ng maraming beses. Hindi man lang siya mangangahas na hamunin muli si Harvey. Maaaring tinapos ni Harvey ang buhay ni Logan noon at doon kung gugustuhin niya. Now that you are in the right position, we can talk. Tumayo si Harvey bago sinipa si Logan sa lupa. Tandaan, itigil ang pagpapakitang gilas. Panatilihin itong simple. Kung tutusin, hindi ito tungkol sa pagdanak ng dugo. Medyo generous ako dito. Kung nakalaban mo ang isang tulad ni Joseph Bauer, patay ka na ngayon. Nagalit talaga si Logan matapos marinig ang sunod-sunod na pang-iinsulto ni Harvey. Si Lydia Bauer at ang iba ay nagngangalit din ng kanilang mga ngipin. Pang-insulto. Ito ay tunay na isang insulto. Bilang miyembro ng pamilyang Bauer, kailan nagkaroon ng nakakahiyang karanasan si Logan? Hindi na pinansin ni Harvey ang mga lalaki at kalmadong tumingin kay Logan. Pumunta ka. Palabasin silang dalawa. Tandaan, wala kang maraming oras. 50 minuto na lang ang natitira. Siyempre, hindi mo kailangang pabayaan sila. Huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na mangyari. Para sa posisyon mo bilang hepe ng pambansang pulisya, ang sinumang may gusto nito ay maaaring makipag-usap sa akin mismo. Basta lumuhad sila sa harap ko at sumusumpa na sila ay aking mga lingkod, iyon lang. Ikinagagalak kong ibigay ito kung iyon ang kaso.
Ipinapalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay habang mahinahon niyang sinabi ang mga kondisyon. Pagkatapos, sinipa niya ulit si Logan sa lupa. Nakakakilabot na tanawin. Ang matangkad at makapangyarihang direktor na si Logan ay nagpakita ng nakakaawa at nakakaawang tingin doon. Hindi na siya mangangahas na hamunin muli si Harvey. Sinubukan niya ang lahat para mabawi ang kanyang katinuan. Harvey, Hayden, lumagpas kayo sa linya. Matapos makita si Harvey na ganap na hindi iginagalang si Logan sa pagbibigay ng gayong bonggang pananalita, hindi na napigilan ni Mac Bauer ang kanyang nararamdaman. Sino ako sa tingin niyo?